Nagpakitang gilas ang isang Pinoy basketball team sa Papua New Guinea sa ginanap na kompetisyon kaugnay ng 50th Independence Day celebrations doon. Silipin natin ang inayos at mas pinagandang consular office ng Pilipinas sa nasabing bansa. Si Net 25 correspondent Lorene Hortaleza para sa balita. Namayagpag ang Filipino Association of Papua New Guinea Power 40 basketball team sa isinagawang kauna-unahang Prime Minister's Golden Jubilee Masters Basketball Competition o kung tawagin ay Marapi Cup 2025. Malaki ang agwat ng score sa pagitan ng dalawang teams. Nakascore ng 32 points ang Philippine Power 40 at 14 points naman ang PNG Ports. Kitang-kita lalo na sa depensa ang liksi ng mga malalarong Pinoy. Nanood sa game si Prime Minister James Marape. Natutuwa kami dahil although na mga 40 above na kami, medyo nakakababa ng puso na nadala natin ang pop ng Philippines dito sa palarong ito. Preparation namin is practice tsaka yung samahan namin dito. Masayang-masaya kasi naabot namin yung hinahangat namin. Go for goal! Samantala, nagsagawa ng ribbon cutting ang Embahada ng Pilipinas para sa mas pinagandang consular office nito. This is more than just a fresh coat of paint, new interiors and new fixtures, yeah? But it is a testament to our commitment to providing more efficient, comfortable and accessible services to our clients here in Papua New Guinea. Pinangunahan ni na Ambassador Gary Thomas Oxelian at Consul Jom Sadi ang seremonya. Dumalo sa event si PNG Department of Foreign Affairs Director General Samson Yabon at PNG Ambassador Designate to Philippines Stephen Pucanis. Ayon kay Oxelian, lalo pa nilang pagbubutihin ang serbisyo ng embahada para sa mga kababayang Pinoy na naghahanap buhay dito. Dinaluhan din ito ng mga opisyales ng Filipino Association of Papua New Guinea or FAPNAG. Ang Filipino community dito ay nakiisa at nakipagdiwang sa Golden Jubilee ng Papua New Guinea. Lorene Hortaleza, Port Moresby, Papua New Guinea para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.